Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong maangas na pambara ni Senator Robin dito kay na Luis Tro, De Lima at iba pa. Nagaling na nga sa kanyang mga kababayan na parang mga langaw di umano ang mga ito na nakasakay sa kalabaw. Dagdag pa rito na hindi nakalagpas sa kanya itong si Matibag na humarap sa Senado ngunit puro hearsay lamang ang ebidensyang inilatag sa harap ng kamera. Nako naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa ating channel. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video na ito, ating bigyang highlight muna itong balitang ito. Dito sa maikling video na ito mga kababayan, ating makikita ang mga opinyon ng ating mga kapwa Pilipino na kung saan tinanong sila kung naniniwala ba sila na politika lang ang impeachment trial ni VP Sara. Ating pasadahan to mga kababayan. I think both po. Kasi din po ng mamayan malaman yung totoo. And then, para sa politics din po yun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi rin ako sigurado sa laro nila Parang pamumulitik Bakit po? Parang pag tatakbo siya, parang niya. Kaya ginaganon nila siya kasi takot yung mga kalaban. Correct. Political din yun sa part na yun Kasi yung iba gusto din ipaano, di ba, si Sara. Madami ding hindi gusto sa kanya, tsaka hindi din nagsaside. So, feeling ko yun din. 50-50 na political or something. Nakita naman natin yung paano sila talaga, di ba? Tinitira yung pamilya nila, di ba? Kung ba talaga political, talaga, motivated talaga. Kita naman na may halong politika talaga. Mas halos 90% politika. 10% lang yung personal or pag nakikitang mali. Bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Bawat sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo na itong huling... Si with all due respect. Oo. Ang with all due respect nun Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis Sino yun? Alam niyo, yung mapapel. Naglaway kay Senator. Alam niyo, paborito niya talaga si Senator Robin Pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro at si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, sinasadyang mag-English-English, kunwari, palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Ang pinakikinggan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is kung sino nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir, dito, nagkakita. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga
society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba, pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas. Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Yun, tama. Paborito kayo nun, Sir. Yung tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon, kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Correct. Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yon? Dagdag pa na itong si Matibag, Senator Robin, puro hearsay lamang ang kanyang testimony. Naku naman po talaga. Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa-judici tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh.
Speaking of sub judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan Inaantay ko nga hindi pumapasok? yung spokesman ng impeachment inaantay ko nga magsalita Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Ganon? Yung Opo, yung Attorney impeachment, Tunggol? si Tungol. Oo. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko Opo. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Ay, Di ba iniisip ko nakikita na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo Muntik na, muntik. Alam nyo, yun, matagal, tinanong yan ni Pia Sabi ni Senator Pia, may mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Sir Lito Banayo, impeachment. Yung performance ng doon sa article na betrayal of public trust, yung grave threat at saka yung inciting to sedition from day 1 hanggang sa nagtapos kahapon. Anong masasabi mo sa performance ng parehas na kampo? Yung prosecution, ang target nila, kumbinsihin ng tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool. Depensa, defending based on legal precepts. No? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara. Merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang, yung si Lotok at sino yan, yung mas ninauna, lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing nangbobola Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal, pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang petsa. Hindi mangyayari yun You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog, may pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba yung inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Director yung sagot. Siya yung sumabog Hindi, para Englishin natin, it was a big fart. Oo dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba pabor dyan? Hindi ako abogado para dyan, Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun
Merong ganong kulatilla si Cheese. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo, At kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC, walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yun. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Bendalo Constitution? Bendalo. Anything goes. Pero maganda yung sinabi. Pinauna. Lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal pagkatapos mali-mali yung affidavit mo. Mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog, may pasabog, may pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba yung inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Wala. Director yung sagot. Siya yung sumabog eh. Hindi, para Englishin natin, it was a big fart. Oo ha. Dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba pabor dyan? Hindi ako abogado no, para ano diyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilla yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilla si Cheese. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo, kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro.
Halimbawa, Agree ba kayo dito mga kababayan na talagang ang ginagawa nila ngayon ay isang demolition job, no? Na pagmukhaang masama itong si VP Sara. Lalo na 2 taon na lamang mag-e-election na mga kababayan. Itanggi man natin o hindi, talaga nga namang malakas itong si VP Sara sa kahit sinong tumatakbo bilang presidente. Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Hindi, walang karapatan yun. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Bendalo Constitution? Bendalo. Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa kung gusto nyo buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon yun na yan? Nung sa salin, na gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador, nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Pinrivilege speech ko yun, hinamong ko yung mga mambabatas. Believe naman ako dun sa mga kasama kong senador, nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin. Properties, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, 2 bansa na lamang ang meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano ito? Lahat kahit ordinary citizen? Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan yung iyong bank records, can be done. Naku, di Court malalaman order kung lang. sino nagbayad dun sa namatay na vlogger. ayan na. Oo. Diba? Pwedeng lumabas lahat. Dito lang, tayo lang. Lebanon at saka Philippines. Pag yan ang ginawa natin, matutuwa ang taong bayan. Yan yung mga isang hakbang na sana, inshallah, pagka nag-iba na ng administrasyon, maitulak natin Pero yan. hindi po ba maabuso yan? Hindi. Mas mahirap yung para sa akin kasi, pag ikaw ay nasa gobyerno, payag ka kung ang taong bayan ang umaabuso sa'yo. Kesa naman ikaw ang umaabuso sa taong bayan. Taga-gobyerno ka okay lang yun. Walang problema doon. Dapat handa ka doon. Baka bumaba yung survey bigla ni Senator. Dahil sa sinabi niya na yan, ang dami niya makakalaban dyan. Mga magnanakaw lang naman makakalaban niya eh. Bayaan na natin yun. Pero maiba tayo Total, kanina pa natin binibiro si Senator, no? Matanong ko na rin si Sir tsaka si Senator sa pagka-Vice President. Diretsuhin na natin. Kayo po ba, halimbawa, sinasabi nyo, dapat taga Maynila, kasi para di ba, taga Luzon. Ngayon, sinasabi naman ni VP Sara, yung ipaglalaban, yung hahabulin. Pabor ba kayo? Ito na yung tanong. Pabor ba kayo na mag-Vice President si Baste o si Senator Robin? Baste. Basta Vice President Inday Sara? Hindi naman pwede yun. Napuso yun. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda. Masyadong parang dynastic. Hindi siguro. Pero, as a political strategist, dapat kung taga-South ang kandidatong presidente, mas maganda kung ang kunin niyang Vice President, taga-Luzon. Senator Robin! Sandali. Linawin natin baka mamaya tinutukoy si Senator Raimi, yari tayo dyan. Hindi naman siguro, no? Babae mukhang. Ayun, para malinaw lang. So, kailangan lalaki. Well, normally, binabalanse mo yan no? Meron lang mga pagkakataon sa ating kasaysayan na hindi nasunod yon. Cory and Doy. Yung isa taga Tarlac, yung isa taga Batangas. Si Macapagal at saka si Noli de Castro. Si Gloria at si Noli de Castro. But mula nung si Pangulong Duterte, nabalik yung north-south balance. No? At lumakas ang Mindanao. Ngayon lang na nakita ng buong Pilipinas na ang Mindanao pala merong isang boses. Kaya napakahirap mong manalong senador kung kalaban mo si Vice President Inday Sara. Kasi 24% of the national vote is Mindanao.
nakita mo yung resulta na 97% si Inday Sara sa Mindanao. Tapos, yung Visayas, that's 20% of the vote. 10.5% of that is Cebuano speaking. So 24 plus 10.5, you're talking 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya dito sa Manila at all over Luzon. No? So, Mas maraming Bisaya kaysa sa mga Tagalog. Sa So, totoo pag lang. bumoto ka sa impeachment ni VP Sara, re-electionist ka, patay delegates ka na. ka. May Oo. problema ka. Pero ang tanong dito, halimbawa lang, hypothetical, nagtanong si VP Sara Duterte, Sen. Robin, pwede ka bang maging vice? Nakakatakot yung tanong na yan. Siyempre, pag dumating yan, alam nga naman tanggihan ko. Napaka, ano naman nun, di ba? Napakapangit para tanggihan. Hindi, wala pa sigurong nagmamahal sa Duterte na tatanggi sa ganyang... Basta isa lang ang tanong ko sa kanya. Approve ba yan ni Digong? Yun. Yun. Eh, Yun lang ang paano? tanong. Kung si Opo. Digong sumulat sa'yo mula sa Opo. Hague, sinabi niyo sa 2028, gusto kitang maging vice Tulungan mo president. ang anak ko. Ay, kung kay Ma'am Inday, 100%. Pag si Digong nagsabi, 1,000% yes yun. Opo, So, opo. Senat VP Sara Duterte, narinig nyo na po ang sagot. Tapos na eleksyon. Tapos na eleksyon. Dinideklara na natin Finish ngayon pa na. lang. Tapos na. Paano si Ontiveros? 0.001 yun. May death threat pa. May death threat. May Ba't death- hindi death threat ng 0.001? Ibig sabihin nun, wala kang bilang eh. Bakit kaya may death threat yun? Ano? Kayo po ba, Senator? May death threat kayo? Magmula po nung siyempre, noong sumama po tayo laban sa mga NPA, hindi po nawawala yan. Nandyan yan. Ako naman, laging ang tiwala ko sa Panginoon Diyos eh. Alam niyo, ako'y tagahanga ni Fidel Castro. No? Si Fidel Castro, sa dami-dami ng death threat dyan, hindi yan nadali. Ang sabi niya, ang hawak lang niya, morality. So, ako naman, naniniwala ako ang aking intensyon sa bayan, maganda. So, okay lang. Tatay ko binaril. Pero, Opo. posible po Nagsasalita kaya, sa entablado, no? Opo. posible po kaya ang isang kasamahan nila ay ide-death threat nila? Ako, mahirap sagutin yan. O hindi kaya baka gusto niyang tumaas yung ratings niya para kaya maggagawa-gawa siya ng death threat sa sarili niya. Nako, ewan ko lang. Anyway, patapos na tayo. At dito naman mga kababayan, ating panoorin o pakinggan itong pagbira ni Attorney Rowena Guanzon dito sa testimonya nga ni NBI Director Matibag na kanyang winika na low credibility di umano ang mga haka-hakang isinaad dito sa impeachment. Na bigyan ng institutional weight yung Article 4 nga po na impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapatindig sa NBI Director. Ano po masasabi niyo sa kanya naging pahayag? As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-kusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi doon na testimony na blockbuster. Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, are you not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo, ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo.
Yan ang rules of evidence dyan sa 130 section 22. Except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag. Ang tapang-tapang eh. Pero dapat ang tapang, may talino, Ricky. May talino. Kasi NBI director, magkano ba sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo dyan. Sabihin niya, itong threat national security concern ito, kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig na tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Tapos, inabi niya, may person of interest siya, na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil ayun din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon nung siya itumindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security Meron kasi council? National Security Council. Opo. Saka may mga batas. Itong Opo. si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, violation ng Constitution without saying kung saan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang diyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nako-connect yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution saka betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur. It doesn't follow. So, the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan na testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Paglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Tsaka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, Tsaka yung mga ano ba yung statement gusto nila ilabas yung state ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si BP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Luistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero mag-affidavit muna siya. Kaya kapag talagang ang nangyari ay impeachment, no? Nawala sa posisyon itong si VP Sara, alam na natin mga kababayan, luto ang ginawa nilang prosecution. Congresswoman Luistro used to be a fiscal, but her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito Pag ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin
na hinayan ni VP Sara. Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, linawin po natin, kasi ang dami nga po, halimbawa, hindi lang sa kasong ito, halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Baka po pwede pong pakipaliwanagan po. Pero sa karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, makukuha na nila kung sino talaga ang assassin. Pambira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable violation of the Constitution. Tapos hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi nyo naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinair. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Di ba? Sa galit ni BP Sara, pag ako pinapatay nila, papatay ko rin sila. Again, it's Tsaka nung nangyari yun mga kababayan, talaga nga namang ginigipit, no? Hindi lang itong si VP Sara, kundi pati ang mga tao nito. Kung kaya naman tong sinasabi nila na pagbabanta di umano, nandito kay Ngagva, walang katotohanan. some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also, bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something where he said na bugso ng damdamin is not grave threat. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag, hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Kasi kung kahapon din, isang naging mainit din po na usapin, ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Ano po yung mali doon? Kasi sabi din niya, ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Hindi sila dapat nagmi-meeting sa kasi nagpasasabwatan na pala sila. Government official siya Dapat siya, he should tell the truth, nothing but the truth. Ang sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? Ang point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito sasagutin attorney. Diba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Dapat ipipresent siya sa public official nga na meron siyang ebidensya na mahalaga para sa Senado. Pala wala. Tsaka apparently he's already a tainted witness.